Inabot na naman ako ng gabi sa surgery ko. Ewan ko. Hindi ko alam kung libre ako sa darating na weekend. Eh, ikaw? Ganun ba? Mabuti naman. Master Kim! Master Kim! Master Kim! Okay, sige. Tatawagan kita sa residence. Bye. Master Kim! Diyos ko naman! Ano ba nangyari? Anong gagawin natin? Ayos ka lang ba, Master Kim? Master Kim! Bilisan niyo! Hello. Napatawag ka. Ano? Sinong hinimatay? Kanina ka pa ba dito? Ha? Hindi naman, kadarating ko lang din dito. Pero mukhang may emergency patient tayo. Ihiga natin siya. Mag-set ng 2 IV lines at bigyan ng IV hydration. Sige. Anong vitals niya? 110/70, 110 BPM, 39.1 ang temp. Maglagay ng IV para sa Propacetamol. Patingin ang fast niya. Sige po, Doc. Kailangan ko rin ng suture kit. Ito na yung suture kit. Ano pong nangyayari, manager dyan? May bago ba tayong pasyente? Tama ka, Nurse Pak. Hindi maganda to. Si Master Kim ang pasyente. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa kanya? Mukhang nasugatan siya sa aksidente sa bus. Bakit pa siya nag-opera? Nang ganito ang kondisyon niya. Buti na lang wala siyang internal bleeding, kaya huwag ka na mag-alala pa, Nurse Pak. Para makasiguro tayo, kuhanan din natin siya ng x-ray pagkatapos siya mag-suture. Sige, Dr. Be. Cut. Paabot ng tape. Ililipat na natin siya. Maganda kayo. Sige. Ayos lang ako. Master Kim. Master Kim, Master Kim! Master Kim, Huwag na kayong mag-abala pa. Hindi ko kailangan ng... Huwag niyo na akong i-x-ray. pero baka kasi may rib fracture ka. Kaya dapat ma-check natin yun. Kung ganun kaseryoso ang kondisyon ko, dapat may naramdaman na ako. hindi muna kayo dapat kumilos. Mahiga muna kayo. Doon na lang ako sa opisina ko hihiga. Sige na, Master Kim. Sa patient's room na muna kayo matulog. Imo-monitor namin kayo hanggang bukas. Oo nga, makinig ka sa kanya. Hindi ako mamamatay. Ayos lang ako. Pwede ba makinig ka na lang sa amin ngayon? Huwag kayong magulat sa kanya. Inaayos niya lang ang sitwasyon. Tingin mo nag-aalala kaming mamamatay ka? Hayaan mo lang kaming i-check ang kondisyon mo! Isang araw lang ang hinihingi namin sa'yo. Bakit matigas ang ulo mo? Huwag mo kami pahirapan! Kaya ko na to. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko, Nurse O. Kung totoo ngang kaya mong alagaan ang sarili mo, bakit ka hinimatay doon at bumagsak sa opisina mo kanina? Ayun lang ba? Ay, wala yun. Dahil lang yun Kung sa... may injury ka, dapat sabihin mo! Na may masakit sa'yo! At hayaan mo kaming gamutin ka muna! Akala mo ba, ikaw lang ang nag-iisang doktor dito? Paano mo to nagawang itago sa amin? Ha? Hinayaan mo pang umabot ka sa ganitong kalagayan? Tingnan mo silang lahat! Lahat sila hindi makauwi ngayong gabi nang dahil sa'yo! Lahat sila nag-aalala! Ayos nga lang ako. Anong problema niyo lahat? Doktor mo ang magsasabi sa'yo kung okay ka na o hindi pa. Pasyente ka muna ngayon, Master Kim. Kaya makinig ka na lang sa doktor mo. Alam mo kung gaano kahirap kapag hindi marunong sumunod ang mga pasyente, kaya hindi ko na to pahahabain pa. Please lang! Ipakita mo sa lahat kung paano kumilos bilang pasyente, Master Kim! Tapos ang usapan. Kaya ng dati. Nurse O wins. Hihiga na ako. Okay.
Aray, masakit. Dahan-dahan. Ililipat na natin siya. O, sige na. Alis na kayo. Grabe. Nakakabilib. Ang galing niya talaga mambigla ng mga tao. Trabaho na. Sige, tara na. Balik na sa trabaho. Nurse O. Ayos ka lang ba? Ano na? Kumusta na ang lagay ni Buyong Jo ngayon? Sige. At tapos, tuloy mo. Buisit ka. May iba pa bang sumasakit sa inyo bukod sa sutured area? Nasa loob ako ng gumulong na bus. Ikaw, ano sa tingin mong mararamdaman ko? Buong katawan ko ang masakit. May iba pa po bang masakit bukod sa mga pasa nyo? Wala na. Dr. Be, sabi mo okay naman ang x-ray ko. Okay naman ang resulta. Kumusta ang kamay nyo? Nagka-problema kayo dyan nung nasa OR. Wala nga lang yun. Nag-cramp lang yung kamay ko sandali. Wala na ngayon. May iba pa ba kayong sintomas? Maliban sa CTS, Master Kim? Mukhang may konting problema rin kayo sa siko nyo. Kung di ako nagkakamali. Ano ba talaga yung gusto mong malaman? Yung kondisyon nyo po ngayon. Sa tingin ko, hindi ko kailangan ng general surgeon para doon. Pero ako po ang doctor na in charge sa inyo ngayon. Makakatulong sa diagnosis kapag sinabi nyo ang sintomas nyo. Sige na, gabi na. Makakaalis na kayo. Master Kim, Sabi mo, pasyente ako, di ba? Ang pasyente dapat nagpapahinga na. Sige na, umalis na kayo. Huwag niyo na ako abalahin. Bumalik na kayo sa trabaho. Gusto ko na magpahinga. Ay, aray ko. Oh, bakit nandito pa kayo? Gusto ko kasing malaman ang lagay ni Master Kim. Kung hindi, baka hindi ako makatulog. Ako naman, naghahapunan na ako sa malapit. Nakatanggap ako ng tawag bago yung unang kagat ko. Iniwan ko yung pagkain ko sa mesa tapos tumakbo papunta rito. Kumusta na si Master Kim? Okay naman ang x-ray niya. Yung lagnat niya, bumaba na rin. Magiging okay na siya kapag gumaling na ang mga tahi niya. Ay, ako, salamat naman. Pero kailangan niya pa rin makapagpahinga ng maayos ngayon. Hayaan na muna natin siya magpahinga ngayong gabi. Oo nga, tama siya. Ayaw niyang maabala pa ang mga tao dahil sa kanya. Kapag nalaman niyang nandito pa rin tayo, may stress lang siya. Okay, sige. Bukas na lang ulit, ha? Umuwi na muna tayong lahat ngayong gabi. Sige, good job sa inyo. Mauna na kami. kayo, ha? Ingat. Bye po. Mauna na kami. Sige, ingat. Gaano ba siya kahalaga sa'yo? Sino? Si Master Kim. Ano ba siya para sa inyo ni Nurse O?
At sa lahat ng staff sa Doldom Hospital. Bigla ko lang gustong malaman kung gaano ba siya kahalaga sa inyo rito. Hindi ko kayang nakahiga lang. Kumusta ang kama mo? Hindi ka ba komportable? Ayos lang. Mukhang masarap ang tulog ko ngayong gabi, nurse. Oh. Pasensya ka na kanina. Huh? Sorry, hindi kita dapat sinigawan sa harap ng maraming tao. Ayos lang yon. Wala ka namang sinabi na hindi tama kanina. Yung pagbagsak mo kanina, parang pagbagsak na rin ng Doldom Hospital. Alam mo ba yon? May gagawin silang mga test sa'yo bukas ng umaga. Matulog ka na. Sige. Good night, nurse. Oh. Ako to. Yung pinapagawa mo sa akin. Sige, gagawin ko na. Pupunta na ako doon bukas na umaga. Bakit ba ako pagod na pagod ngayon? Nababaliw na ako. Ako ba talagang kumain itong lahat? Magandang umaga! Hi, Arum! Ang aga mo ngayon. Ang dami naman yan. May kumain ba dito kagabi? Oo yata. Hindi man lang nila nilinis to. Yung iba ko makapag-iwan ng kinainan, akala mo may tagalinis. Hindi ba, Arum? Kaya nga ako na magtatapon yan. Hindi na, ayos lang. Ako nang bahala rito. Buksan na lang yung mga bintana.
Good morning! Good morning po, Doc. Ano? Bakit? Ano? May kinain ka ba dito kagabi, Doc? Wala. Wala ako rito. Ba't ganyan ka makatingin? Hindi nga ako yung kumain dito. Nagda-diet ako, ano ba? Hindi ako makapaniwalang nagawa ko magsinungaling. Ay, namamaga ang mukha ko. Anong gagawin ko? Ay, hihimatayin si Mama kapag nalaman niya to. Hahampasin ako nun sa likod. Oh. Lokong to. Dito ka lang pala nagtatago. Sino po kayo? Excuse me? Sino bang hinahanap nyo? Hindi mo alam, napatalsik siya dahil sa paglalantad ng anomalya. Siya'y sumira kay Yunjun sa Samjin Hospital. Ikaw ba si Yunjun? Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Tahimik lang ba sa ICU kagabi? Bumaba ang saturation ni Woo Jung-tae kaninang madaling araw. Pero si Master Kim, Ano nangyari sa kanya? Anong ginagawa niyo rito, Master Kim? Nandito ka na. Si patient 2 Jung-tae, bumaba ang saturation niya kanina. I-check mo ang ABGA at mag-oxygen titration ka rin. Bantayan mo siya. Nurse Lee. Kumusta na nga pala ang CBC follow-up ni Jung Gayong? Pagkatapos po ng transfusion, umangat na sa 10.1 ang hemoglobin count pero hindi maganda ang kulay ng hemovac drainage. Gaano kadami? Hindi pa naman po masyadong madami. Kapag dumami yun, tawagan mo ako agad, okay? Sige po, Master Kim. Salamat. Bumalik na kayo sa kama niyo. Uy, para saan pa? Gumagaling na ang mga tahi ko. Wala na akong lagnat. Malakas na rin ako. Malamang narinig niyo yung gagawing mga test sa inyo ngayong umaga. Pwede ba? Maliliit lang naman ang mga sugat ko. Nilagnat lang ako dahil nilamig ako sa tagal kong nasa labas. Bakit pa ako kailangang itest dahil lang doon? Bored na bored ka na ba? Huwag kang humarang. Kung marami ka palang oras, i-check mo na lang yung ibang pasyente rito. Dahil po ba yun sa kanila? Ano bang sinasabi mo dyan? Yun ang dahilan kung bakit nyo tinatago ang injuries nyo. Tinatago nyo dahil sa mga tao rito. Hindi nakakakilos ang mga tao sa Doldam nang wala kayo. Kaya hindi kayo pwede magkasakit. Kaya tinatago nyo na lang ang sakit nyo. Dahil ayaw nyo sila mag-alala. At mataranta. Pero, hindi ako sigurado kung mabuti yun para sa inyo. Ang klase ng relasyon na lahat ng tao sa inyo lang po umaasa. Hindi ko alam kung tama ba o mabuti yun. Tinatago niyo ang lahat ng hirap at sakit para sa kanila. Para sa akin masyado ng
Masyadong ano? Makaluma. Makaluma? Ang technical na tawag doon, hambog at mayabang, ha? Ang isa pang tawag doon, Magpa-diagnose na kayo. At magpagamot na rin. Please? Hindi ka ba niya pinapansin? Bakit hindi siya sumasagot? Ewan ko. Tinext ko na siya na tawagan ako pagdating niya. Pero wala pa ring sagot. Teka, bakit ka ba pumunta dito para makita siya? Alam mo bang pang-apat na beses mo na akong tinanong yan? Pang-apat na ba? Bakit ba, ha? Natatakot ka ba na baka saktan ko si So Woo-jin? Naku, hindi. Hindi naman sa ganun. Mukhang mahuhuli yata siya nang dating ngayong araw. Dapat tumatawag na siya. Ikaw nang tumawag sa kanya. Ngayon na? Oo, ngayon na. Tatawagan ko na siya ngayon para sa'yo. Oh, hello, Dr. So? Si Dr. So ba? Wala pa si Dr. So rito. Bakit mo siya hinahanap? Ano ba? Ikaw talaga? Anong oras na kaya? Nasaan ka na ba ngayon? Nasa ER ako ngayon. Ano? Nasa bahay ka pa rin hanggang ngayon? Ano bang sinasabi mo, Unji? Nagkita pa tayong dalawa sa staff room kanina. Nakalimutan mo na? Oy, teka, bakit ganyan ang boses mo? May sakit ka ba? Ha? Ako ba? Anong nararamdaman mo? Nilalagnat? Ano pa? Masakit din ang buong katawan mo. Unji, tinatakot mo na ako. Ay, oo, sige na. Mukhang hindi mo kayang pumasok ngayong araw. Ay, sayang naman. Nandito pa naman si Mr. Yoonjun para makita ka. Ganun talaga. Anong magagawa natin kung may sakit ka? Sige, sasabihin ko yun sa kanya. Ako nang bahala. Magpahinga ka na lang dyan, ha? Sige, bye. May problema ba? Si Dr. Cha yun. Ang weird niya. Si Dr. Cha? May dumating na bisita galing Seoul at nakita ko sinamahan niya sa staff room. Bakit ba? Bakit siya weird? May sakit daw ngayon si Woojin Yoonjun. Talaga? Masama raw ang pakiramdam niya. Maliit na ospital lang to kaya mukhang mabagal ang trabaho at konti lang ang pasyente. Pero kabaliktaran kami dito. Grabe ang buhos ng trauma patient sa ER namin. 2 surgery ang ginagawa niya kada araw. Siguro hindi na kinaya ng katawan niyang sobrang pagod. Ay, pasensya na po kayo. Ano sinabi niya na binanggit mong nandito ako? Ha? Ano? Ang sabi niya, masaya siya malaman na nandito ka. Buti raw may oras kang bisitahin siya. Kaya nanghihinayang at nahihiya siya kasi hindi kanya makikita ng personal dito. Sabi niya, bibisitahin ka na lang niya sa Seoul. Oo, kapag magaan na ang pakiramdam niya. Sinabi ni Woojin yun? Na nanghihinayang siya? Oo, sinabi niya yon. Bakit? Ano yun? May problema ba tayo? Akala mo yata tanga ako. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Minamaliit mo ako dahil sira ng reputasyon ko. Ay, hindi ko ginagawa yon. Kailan ko sinabi yan? Akin na yung cellphone mo. Bakit? Sabi mo nakausap mo si Woojin. Gusto ko ako mismo tatawag sa number niya. Dali, akin na yung cellphone mo. Wala siya rito. Buti nandito ka na. May emergency ba? Ano nangyari? Wala, pero kailangan ka na ngayon sa staff room natin.
Sawojin. Sabi mo kanina may sakit ka. Bakit ka pumasok? Kumusta ang lagnat mo? Bakit ka pumunta rito? Walang magandang mangyayari sa'yo dito. Bilisan mo, umalis ka na. Iwan mo na kami. Anong ginagawa mo? Ayos lang. Umalis ka na. Ayos ka lang ba? Nag-alala ako sa'yo kanina nung tumawag ka sa akin. Kaya hinanap kita kaagad. Masama to. Hindi dapat magkita ang dalawang yun. Bakit? Sino ba yung lalaking yun? Noon, sa Samjen Hospital. Doon sila nagkasama sa trabaho. Ha? Samjen Hospital? Nasaktan daw si Buyong Jo. Hindi naman daw seryoso ang kondisyon niya. Nabalitaan mo bang posibleng meron siyang carpal tunnel syndrome? Oo. Ah, alam mo pala. Pero hindi mo sinabi sa akin. Nakakadismaya naman. Akala ko magkakampi tayo. Pasensya na, pero hindi ako kumakampi sa tao. Nagtitiwala lang ako sa kamay ko at sa medisina. Pati sa paniniwala ko. Totoo ngang mas mahusay ang mga taga-Doldam kaysa sa inaakala ko. Sa tingin ko, mas magandang idea kung ililipat natin silang lahat sa Mireya Hospital. Akala mo pwede mangyari yun? Noon, pinapili mo siya ng dalawang bagay. Anong pipiliin mo? Trabaho mo? O ang pride mo? Gusto kong simulan ng isang laro, Chairman Do. Anong ginagawa mo rito? Ano bang iniisip mo? Si Master Kim. Nag-aalala ako sa kanya. Paano kung kasalanan natin to? Paano na? Anong ibig mong sabihin? Yun ang dahilan kung bakit nyo tinatago ang injuries nyo. Tinatago nyo dahil sa mga tao rito. Hindi nakakakilos ang mga tao sa Doldam nang wala kayo. Kaya hindi kayo pwede magkasakit. Kaya tinatago nyo na lang ang sakit nyo. Dahil ayaw nyo sila mag-alala at mataranta. Paano na lang kung yun talaga ang dahilan niya? Kung totoo yun. Yes, hello, Sojong? Oh, eto, nakita ko na. Kabubukas ko lang ng file na sinend mo sa akin kahapon. Oo. Kung ako ang tatanungin, nakakapukaw ng atensyon ang article tungkol sa necrotizing mediastinitis. Ah, talaga? Kung ganun, sa susunod na linggo, makukuha mo na ang progress report. Siyempre, ayos naman kaming lahat dito. Ganun pa rin, walang pinagbago. Oo. Malusog kaming lahat. Huwag mo kaming alalahanin. Masisipin mo ang sarili mong kalusugan, Dr. Yun. Oo. Sige, tawag ka lang, ha?
Bakit hindi sila nagsasalita? Nakakakaba naman. Tawagin na ba natin si Mr. Gu? Gaano katagal na ba matapos yon? May 1 taon na ba? Mahigit 9 na buwan pa lang. May nasikaso lang kasi ako sa lugar na to. Kaso nalaman ko dito ka pala nagtatrabaho. Na-curious lang ako sa buhay mo. Baka maayos naman ang lahat. Ganun ba? Hindi mo ba ako iniisip? Kumusta na ang buhay mo? Ito, ang gulo-gulo. 3 taong suspended ang lisensya ko. Tapos, binenta ko yung bahay pambayad sa utang ko sa ospital. Nasira ang kredibilidad ko. Iniwan na ako ng asawa ko. Ang hirap siguro nun. Ikaw ba? Sapat ba ang kinikita mo rito? Nabayaran mo na ang utang mo? Ano nga? Hinahabol ka pa rin ba ng mga inutangan mo? Kung wala ka ng ibang sasabihin, babalik na ako sa trabaho. Gusto mo i-recommenda kita sa iba? Lumalapit siya. Bakit kaya? Pasok na ako. Hindi to kalakihan. Pero, binibigyan ko ng koneksyon ang mga disenteng doktor na nangangailangan. Isipin mo na lang, scout ako. Bale, may koneksyon ako sa ilang mayayamang ospital. Higit sa dobleng sasahurin mo doon. Siyempre, negotiable pa yon. 30% ng unang sahod mo mapupunta sa akin. Ano? Hindi ako interesado. Sige, 20% na lang. May family friend discount ka. Sa iba ka na lang maghanap. Sira ulo ka. Hindi ka nagbago. Hindi ka man lang nahiya o nagsisisi sa ginawa mo. No? Ganun ka rin naman Hindi ka nagsisisi sa ginawa mo. Gawin mo na yung gagawin mo. Uy, okay ka lang? Okay ka lang ba? Okay ka lang ba, Dr. So? Bakit? Kasi hindi namin alam ang mangyayari. Oo, pinapunta ko siya kung sakali lang. Sabihan mo lang ako. Ako na bahala sa kanya, Doc? Hindi na. Bumalik na kayo sa trabaho. Hindi mo ba nabasa yung text ko? Hindi ko akalain basta ka nalang pupunta doon. Alam mo, may naisip na akong plano para pagtakpan ka. Ano bang gusto ni Yoonjun? Bakit kanya pinuntahan? Gusto ba niya makausap ka lang? Paano niya nalaman nandito ka? Talaga nagtanim siya ng sama ng loob sa'yo, ah. Hindi ako makapaniwala na hahanapin ka niya matapos ang lahat na nangyari. Teka, ano bang sinabi niya sa'yo? Minura ka niya? Sapat na ang verbal abuse at pagbabanta para tawagin natin ang pulis. Oh, sabihin mo na lahat. Kailangan mo ba ng abogado? Ipapakilala kita sa best friend ng mama ko. Chaunje. Huwag kang mag-alala sa babayaran. Hihingi ako ng discount para sa'yo. Sisiguruhin ko na makukuha mo ang mababang retainer. Kung hindi mo pa rin kaya, pauutangin na lang kita. Bakit ka ba nakikialam sa problema ko? Kasi narinig ko yung chismis. Lahat sila, ikaw lang ang sinisisi sa nangyari. Pero si Yoonjun ang lumabag sa patakaran. Tumanggap siya ng pera under the table at iba ang pinag-opera. Hindi ba siya nahihiya kapag tinatawag niyang doktor ang sarili niya? Hindi dapat pagtakpan ng mali ng kapwa nating doktor. Para sa akin, dapat mas maging istrikto ang ibang doktor tungkol sa isyong to. Kaya ikaw, huwag ka na matatakot, ha?
Hindi dahil matanda siya, ginagalang. Dapat anihin natin ng respeto ng iba. Kuha mo? Alam ko yan. Pero bakit ba masyado ka interesado sa buhay ko? Ay, ang manhid mo naman. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Bakit? Magiging pabigat ba sa'yo ang sinabi ko? Kung ganun, pasensya na. Hindi naman sa pabigat. Ah, okay. Pero hindi ako makakatulog kakaisip. May nararamdaman na ba siya para sa akin o wala? Dapat ba ako maghintay sa kanya? Iisipin ko yun. Kapag sinabi ko yun, sumusobra na ba ako? Kumusta ang vitals? 130/80, 125 BPM, 37.2 ang temp. Bigyan niyo siya ng 1 litro ng normal saline at kalahating bote ng pethidine. Nurse Pak? Sige po, nurse. Relax lang, sir. I-examine kita habang naghahanda sila. Dumiretso ka po ng higa. Pakitaas ang tuhod. I-check ko na ang tiyan mo. Inoperahan ka na pala dati? Anong surgery ang ginawa sa'yo? Nung nakaraang summer, inaoperahan ako para tanggalin yung gallstones ko. Bakit? Sa tingin niyo ba may naging problema sa operasyon Sigurado ko? ako hindi yun ang dahilan. Kung may mali man, nakaramdam ka dapat ng sintomas pagtapos ng surgery. I-examine na kita. Mukhang panperitonitis. Okay, sir. Bibigyan ka namin ng shot. Opioid pain reliever to. Maaari kang makaramdam ng pagkahilo at parang masusuka. Sabihin mo kapag nakaramdam ka nito. Sige. Mag-pre-surgery test na rin kayo sa kanya. Kuhanan natin siya ng x-ray. Humiga ka ng komportable. Anong meron? Sige, maghahanda na ako agad. Dr. Yang, iwan mo na lang dyan kapag tapos ka na. Ako na maglilinis pagbalik ko. Bagong ER patient? May panperitonitis dahil sa ulcer. Tapos na ako kumain. Kaya linisin mo na to ngayon. 47-year-old male with panperitonitis dahil sa ulcer. Stable ang vitals. May underlying disease ba? 6 months ago, nagkaroon siya ng GB stones, kaya inoperahan siya ng cholecystectomy. Baka surgical adhesion siya. Tinawagan niyo na ba si Dr. Nam? Tinawagan ko na siya. Hindi makakapunta si Dr. Nam. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi siya makakapunta? Wala kaming natanggap na tawag tungkol dyan. Panperitonitis dahil sa ulcer? Ako ang makakasama mo sa OR, Dr. So. Tandaan niyo yan pag naghanda kayo. Ano ba tong sinasabi mo, Dr. Yang? Ayaw mong magtrabaho ko sa Doldam Hospital, ganun ba? Tama ba ang
Pagkakarinig ko sa'yo. Oo, tama ka. Ito, galing kay President Pak. Ito. Sige. Hindi ba sumasagot si Dr. Nam? Hindi siya sumasagot. Paano kung may nangyari pala sa kanya? Dapat ba nating sabihin kay Master Kim? Saka na. Ako na lang ang aalam sa nangyayari dito pagkatapos natin sa operasyon. Mas mabuti kasing pagpahingahin muna natin si Master Kim ngayon, Dr. Yun. Naiintindihan ko. Okay lang kaya ang lahat? Oo naman. Ako si Dr. Shim Yejin, ang anesthesiologist mo. Anong pangalan mo? Song Changi, Anong gagawing surgery sa'yo? para sa gastric perforation. Simulan na ang anesthetization. Oxygen to. Huwag kang kakabahan, huminga ka lang ng malalim. "47-year-old male with panperitonitis. Pwede na ba ako magsimula? Oo, simulan mo na. Scalpel. Forceps. Bovie. Hi, Dr. Yang. Late ka na yata. Ang dami mong napapansin. Binabantayan mo pagpasok ko? Hindi. Gusto ko lang naman mag-hello sa'yo. Si Woojin. May surgery sa ER patient. Ha? Ay, bakit ba kasi napakaraming ER patient dito? Sabi ko maganda na ang lahat para salubungin ng VIP patients. Hello, sir. Pupunta na po ako dyan. Opo. Ay. Ikaw, sumama ka sa akin. Bakit ako? Hindi naman ako general surgeon. Para mapalitan yung mga nawawalang doktor. Bakit pa parang hindi mo naiintindihan? Sumunod ka na lang. Kung makautos ka, dahil ba senior kita? Bakit ang tagal mo? Ayaw mo? Hindi, Dok. Heto na, susunod na ako sa'yo. Ay, nakakainis naman. Bakit ba kasi ako ganito? Salamat sa pagpunta ninyo rito. Dr. Pak, kakaiba rin talaga ang taste mo, ha? Hindi ko maintindihan kung bakit ka pumunta rito. Ano ba to? Sino ba siya? Talaga to? Alam mo, hindi ako sigurado. Pero mukhang anak siya ng isang sikat na personalidad. Wow! Ano ba yan? Siya ba ang founder ng ospital na to? Ah, yan ba?
Estatwa yan ni Hippocrates. Ah, si Hippocrates. Bakit pumunta rito ang isang foreigner para magtayo ng ospital? Ano? Hindi niya kilala si Hippocrates? Hoy, naririnig kita ah. Saan po kami dapat pumunta? Manager Zhang. Okay, dito tayo. Sumunod kayo. Nasaan si Sowojin? May inoopirahang ER patient. Sa ER station na sila simula ngayon. Sige po, sir. Ginawa mo ba yung pinapagawa ko? Oo, binigay ko sa kanya bago ako pumasok. Bakit ka nandito? Inutusan niya akong... Tapos na. Umalis ka na. Akala ko ba gusto mong palitan ko yung... Umalis ka na lang. Ano ba yun? Ayoko talaga sa kanya. Simula ngayong araw, makakatulong niyo sila rito sa ER. Teka lang, si Nurse O ang in charge sa pag-aayos ng schedule ng mga nurse. Kaya hindi ka pwede basta makialam sa mga desisyon. Wala akong magagawa. Utos to ni President Pak, sumunod kayo. Sasabihin ko kay Nurse O pag di na siya busy. Sige. Pakikiraan naman. Sandali. Ano bang nangyayari dito, ha, Dr. Yun? Hindi ko alam. Bakit? Parang ang tahimik naman ngayon. Master Kim? Bakit? Bakit nandito ka? Nanibago lang ako dahil parang ang tahimik ng ospital. Kaya tiningnan ko lang. Nasaan ang mga tao? Hindi ko sila nakikita. May pasyente na may panperitonitis dahil sa ulcer. Nasa surgery silang lahat ngayon. May panperitonitis patient? Bakit walang tumawag sa akin? May sakit ka pa. Gusto nilang magpahinga ka muna. Sino yung dalawang babae na nasa nurse station ngayon? Bago ba sila? Sila yung mga nurse na kasama ni President Pak na dumating dito. Yun nga ang point ko. Anong ginagawa nilang dalawa rito? Hindi ko alam. Baka may dahilan kaya sila nandito. Kailan ka nga pala magpapa-opera para sa CTS mo? Saka na lang natin pag-usapan yan. Gawin mo na imbis na pinapatagal mo pa. Mas mabuti sa lahat kung gagaling ka na. Alam mo yan. Ano? Sila na ang tatao sa ER nurses station? Oo, muntik na nga magwala sina Nurse Om at Nurse Jo kanina. Hinayaan ni Nurse O mangyari yun? Nasa OR pa siya kaya hindi niya alam ang tungkol dito. Ginawa nila to habang nasa OR si Nurse O? Wow, ang tatalino nila. Hindi rin sumasagot sa mga tawag si Dr. Nam. Tinawagan siya para ipaalam yung surgery pero hindi na siya matawagan pagtapos. Hindi maganda ang kutob ko sa mga nangyayari dito ngayon. Alam na ba ni Master Kim to? Hindi. Sabi ni Nurse O, pagpahingahin muna natin siya. Bakit? Sa tingin ko hindi to ang oras at panahon para dyan. May injury si Master Kim. Saan? Hindi mo ba alam? Nasaktan siya sa bus crash at nagkagulo sila rito kagabi. Saan? Gano'ng kalala ang injury niya? Seryoso ba? Hindi naman malala. Pero
Grabe ang pag-aalala sa kanya ni na Nurse O at Nurse Pac. Ayaw lang nila makadagdag tayo sa alalahanin niya. Naiintindihan ko na. Wala akong idea. Oh, Master Kim! Ano yun? May nangyari lang sa restaurant. Hindi ako makalis eh. Oo naman, wala naman talagang problema. Kumusta na ang pakiramdam mo? Si Nurse O, matindi ang pag-aalala niya sa'yo dahil umalis ka na agad sa patient's ward. Pwede mo ba siyang kausapin para sa akin, Dr. Nam? Pinapahirapan niya ako sa ginagawa niya ngayon. Sige. Mabuti na lang maayos pa rin ang addition. Una kong titingnan yung perforation. Colidocho jejunostom ito. Ano yun? May problema ba, Dr. So? Sabi ng pasyente, inoperahan siya ng cholecystectomy dahil sa gallstones. Mukhang nagkamali yung surgeon sa common bile duct. Nakakonekta ang bile duct sa jejunum. Tinanggal din ba niya yung bile duct? Sa tingin ko, ganun nga nangyari. Bakit? May problema ba doon, Dr. So? Hindi nabanggit ng pasyente ang bile duct niya. Kailangan na nating ituloy, Dr. So. Anong ibig mong sabihin? Maaaring hindi nabanggit sa'yo ng pasyente pagtapos niyang marinig ang paliwanag. O kaya naman, tinago ng operating surgeon ang katotohanan sa kanya. Hindi ba yun ang gusto mong i-check, Dr. So? Nurse, paki-record to para sa akin. Nurse Gang. Okay. Nagre-record na po. Sandali, Dr. So. Yung panperitonitis patient. Pagtakpan natin. Ha? Yung bile duct. Huwag na nating sabihin sa pamilya niya. Bakit ang hilig mong pagtakpan ng mga bagay? Hindi ko kilala kung sinong nag-opera sa kanya. Pero kung talagang hindi sinabi sa kanya, mananagot kung sino mang doktor na gumawa nun. Dapat panagutan niya ang pagkakamali. Hindi naman nagdusa ang pasyente dahil sa side effect. Mawawala rin yun basta manahimik ka na lang. Huwag na nating palakihin ang issue na to. May karapatan ng pasyente na malaman na nangyari sa katawan nila. At dapat pinaalam ng doktor yun sa kanya. Gusto mo bang maulit yung nangyari sa Samjin Hospital? Halata namang ikaw ang pagmumukain nilang masama at traitor sa nangyari. Hayaan mo na lang, wag mo nang palakihin, okay? Salamat dahil nag-alala ka sa akin. Pero ako nang bahala sa problema ko. Sira ulo talaga siya. Alam mo, wala kang dapat ipag-alala. Sa palagay ko lang naman, mas malawak ang pag-iisip niya kaysa sa'yo, Dr. Shim. Sige. Alam ko. Pababa na ako. May nangyari lang kaya kailangan kong bumaba sandali. Manager Jiang, kayo na munang bahala sa kanya, ha? Wag ko kayo mag-alala. Dr. Yang, sumama ako. Sige po.
Sir, gusto mo bang unahing itur ang mga wards? Bago yan, pwede mo bang sabihin yung pangalan ng babae? Babae? Sino po? Kumusta na rito? Hindi ko alam, mukhang alanganin pa rin. Sabihin niyo anong nangyayari dito. Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin? Nandito kami dahil utos ni President Pak. Ngayon ko lang narinig na may ganyang utos pala. Ha? Si Nurse Nam na lang ang kausapin mo. Wala na kaming dapat sabihin pa. Oo, tama yan. Utos yun ni President Pak. Kung totoo man na utos niya yon, bakit ngayon ko lang yun nalaman? Bakit ka nagdala ng mga bagong nurse? At binigyan mo pa sila ng trabaho habang wala ako? Ba't hindi mo muna sinabi sa akin? Naiintindihan ko na galit ka. Pero hindi naman sila sagabal sa trabaho ng mga doktor at ibang nurse sa ospital na to. Sasagot lang sila ng mga tawag. Sasagot lang ng tawag? Anong ibig mo sabihin doon? Hello, Doldam Hospital CR. May lalaking nahulog sa bubong habang ginagawa yon at na-fracture ang tuhod niya. Pasensya na po pero puno kami ngayon. Pakidala na lang siya sa ibang ospital. Sa iba na lang? Teka sandali, hindi ba Doldam Hospital yan? Oo, Doldam nga ito. Pero hindi na namin kayang tumanggapan ng pasyente. Sa ibang ospital na lang kayo. Ha? Ano? Teka, anong klaseng kalokohan ba yan? Magsisimula na kasing dumagsa ang mga VIP patients ni President Pak. Mas maraming oras ang magagamit nyo sa loob ng OR kaysa sa ER. Masyado na kayong konti rito tapos dalawa lang ang OR nyo. Hindi ba tama lang na bawasan muna ang emergency trauma cases? Makinig ka sa akin, Nurse Nam. Ano man ang mangyari, kahit kailan hindi tumatanggi sa kahit sinong pasyente ang Doldam. Hindi namin sila pinagpapasapasahan sa mga ospital. Ilang taon na kami, kahit kailan hindi namin ginawa yon. Pero sa isang iglap lang, sinira nyo. Ang reputasyon namin ang ganun lang? Hindi naman ako ang nag-utos si President Pak. Pwede ka magreklamo pero walang mababago. Ganun talaga eh. Pasensya na, sir. Sandali. Ikaw ba si Pak Untak? Kilala ba kita? Maayos ba yung surgery? Kumusta? Dumaan ako sa emergency room at... Sandali, ano yung hawak mo? Recording ng surgery. Inoperahan ng gallbladder niya sa ibang ospital. Pero tinanggal din ng bile duct. Gusto ko i-check to sa pasyente. Ay nako, malamang pinagtakpan niya ng isang surgeon na nag-opera sa kanya. Napaka-immoral at unprofessional niyang doktor. Hindi pa tayo sigurado. Ay, oo, ilaban mo yan. Good luck. Ay, nakakaloka naman. Good luck? Ano ba naman yung sinabi kong yun? Bakit ko to tinaas kanina? Ay, bad trip. Hello, Ma? Ano nangyayari?
Tinanong ko yung pamilya na walang binabanggit na anuman sa kanila. Hindi nila alam na tinanggal ang bile duct. Tara. Mag-usap tayong tatlo lang. Nurse Yu, yung pasyente ko na kailangan ng physical therapy. Pakisabi kailangan niya nang umalis kung hindi niya gagawin yun. Sige po, Dr. Be. Hello, Doldam Hospital CR. Hindi na namin kayang tumanggapan ng pasyente. Pasensya na. Nandito ka pala? Anong kailangan mo? Proud ka ba sa sarili mo sa pagkonsente mo kay Dr. So? Napunta lang siya sa mas malaking gulo. Ano bang balak mong gawin dyan? Ipapaalam ko dapat sa pasyente. Bakit? Wala namang side effects Dahil nagkamali ang doktor niya sa pagtanggal ng bile duct. Sinasabi mong walang alam ang pasyente. Naibalik naman na maayos. Hindi na maapektuhan ang buhay niya. Paano kapag nakasagasa ka? Hindi dahil buhay pa yung biktima, makakaalis ka na nang hindi humihingi ng tawad. Kapag binulgar ang katotohanan, pwedeng makasira yon sa buhay ng inosenteng doktor. Kung ganun, dapat umamin na yung doktor sa pagkakamali niya. Hindi naman lalaki ang issue na to kung pananagutan niya. Sa paanong paraan? Sa pamamahiya sa kanya tuwing haharap siya sa mga trial? Hanggang umabot sa punto na mapapagod na ang utak at buong katawan niya? Mauubos lang ang pera niya. Tapos sa uli, hindi na niya kakayanin kumilos bilang doktor? Yun ba ang gusto mong mangyari sa kanya? Yung doktor na dapat nasa ospital, ipapatawag sa korte. Imbes na nagsusulat ng research papers, guguguli niya ang oras niya sa pag-aaral ng batas. Ganun ba ang pananagutan para sa'yo? Paano na? Pagtatakpan ko na lang? Nalaman ko na kung sino yung surgeon na nag-opera. Ako mismo ang tatawag sa kanya upang sabihin ang saloobin ko. Ang importante, pagsisihan niya ang nangyari. Gusto kong magtulungan tayong mga doktor. Ayusin natin ito nang hindi sinisira ang reputasyon ng ibang doktor. Pagtatakpan sila para walang masira. Magsinungaling para mapanatili ang otoridad. Ganun dapat. Nabubuhay tayo ngayon sa mundo kung saan maraming tao ang nakaabang na sirain at patumbahin ka. Hindi ba dapat bumuo tayo ng bakod kung saan masisiguro nating ligtas tayo? Lugar kung saan ang mga sumusuway. Basta palalayasin lang. Ikaw mismo, alam mo ang pakiramdam. Masipa palabas. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo, Dr. So Woo-jin. Akin na yan. Ngayon na. Ibigay mo na sa akin yan. Ano lang ang dapat ko sabihin? Sabihin mo lang sa kanya ang totoo at kung anong mga nakita ng mga mata mo. Maging consistent ka lang kahit sa operating room. Hindi ko ibibigay. Ako lang ang hahawak nito. Kilala mo kung sino yung doktor? Sabihin mo sa kanya na ipaalam to sa pasyente. Kung sino man ang doktor na yon, dapat ipaliwanag niya ang pagkakamali niya. At kung bakit hindi niya sinabi. Hoy, So Woo-jin! Maghihintay ako hanggang bukas ng gabi lang. Yun lang ang magagawa ko bilang isang doktor. Kilala mo ba kung sino yung surgeon? Dapat ko bang malaman? Pakiramdam ko dapat mong malaman.
Sino ba siya? Si Cheonje. Doktor din ang papa ko. Ah, talaga? Ang kapatid kong lalaki at babae, doktor din. Pasok. 사막에 피어나는 꽃처럼 그래 난 바람에도 흔들리지 않아 Don't wanna cry 오늘 밤도 I don't lie 네 곁에서 I can try 계절이 지나 시간이 지나 이렇게 빛나 인생은 짧아 넌 내게 전쟁 속에 단 하나의 피난처 태양의 뜨거움을 식혀주던 나무처럼 날 쉬게 했지 Malamang gagawin na niya. Sisimulan niya na ang sorting process. Gusto ko siyang umalis na rito. Bakit gusto niyo pong pag-awayin yung dalawa? Puwisit na si Raulong yun. Matatagalan pa bago tayo tumanggap ng trauma patients. Babalik ba talaga ang dating Friday natin? Kapag pinagtatakpan mo ang kapwa mo, doktor, mananatili ba ang dignidad mo? Yan ba ang sagot mo? Bakit hindi ka nakikialam, Master Kim? Ngayon, baka mawalan na talaga tayo ng isang doktor. Kaya mo bang masiguro ang kinabukasan ni So Woo-jin? Patawarin mo ko, Woo-jin.